Ayan, may dumating nga po pala ditong package daw kay Madeline. Para kay Madeline na sa ospital po baga siya. Huwag kang maingay at nagbibideo ako, Nyok. Bigas po ito. Ayan, 5 kilo. Padala, nasa ospital po baga si Madeline. Galing Agora PH. Ginagamit pa din siya na CR. Galing Metro Manila. Ewan ka dyan. Yan po yung address niya. Yan, thank you nga po sa pala sa nagpadala. Hindi ko alam kung sino. Ayan, napanood niyo po kanina, may biglang nagpadala kay Madeline sa bahay dineliver. Kaya, tinawagan ko si Madeline through video call kasi nasa ospital pa po siya nung time na yan. Sabi ko sa kanya, ay may nagbigay sa kanya, may nagpaabot sa kanyang 5 kilong bigas. Ayan. Hindi po ako makapuntang ospital kasi may dalawa akong batang binabantayan. Nagkakwentuhan din si Madeline na tinudukan naman siya dun sa kabilang kamay kasi namamaga na daw yung isa niyang kamay. Kaya ayan, hanggang video ko lang po kami dyan. Pag umaga, bantay dyan yung bunso namin. Tapos pag gabi, kung sino yung available, siya na yung nagbabantay. Sa ngayon po, yung time na yan, mag-isa siya dyan. Tapos, kasi yung bantay niya umuwi, kumakuha ng pagkain. Thank you nga po pala dun sa nagbigay ng bigas. Tapos, thank you rin po pala kay Kuya Jason kasi pinuntahan niya daw si Madeline sa ospital. Nagkakwento si Madeline. Tapos, binigyan daw siya nito. Malaking tulong po yun kasi pangdagdag gastusin niya doon kasi pumunta po yan ng ospital. Walang-wala talaga yan. As in, kahit piso wala siyang dala. Thank you kay Kuya Jason kasi may pamburobulsa sila doon kasi sa ospital po halos hindi na libre lahat. Bibilhin mo na talaga yung mga gamot. Ilan lang yung libre. Si Madeline hindi pa siya nakalakad ng PhilHealth niya, yung indigent na PhilHealth. Kasi ang pinasa sa kanyang PhilHealth, yung PhilHealth na ginagamit sa pagtrabaho. Kaya may babayaran at may babayaran pa rin siya. Kaya malaking tulong din po yung binigay ni Mr. Dante Boy sa kanya. Ano ka baga? Maano baga tayong damit ni MJ? Papa! Tara na nga, tara na! Bakit? At pagkahapon nga, ayan, nagpapadala si Madeline ng mga extra damit niya. Kaya ako naman, hinanapan ko na siya agad ng mga damit. Tapos, dali nung bunso namin sa ospital mamaya paghatid niya ng pagkain. Kanina kausap ko siya sa video call. Sinabi ko sa kanya na may nagpadala sa amin, nagbigay sa kanya ng bigas. Tapos, ayan, yung nakikita niyo pinaplastic ko, dadal niya sa ospital. Tapos, madala ng pagkain para mamayang gabihan niya. Ayan pala yung damit. Nagpapadala si Madeline. Padala siyang damit. Ayan, nalagay namin dito. At kinaumagahan nga po, pagkatapos namin maasikaso yung papel ni Madeline sa paglabas niya, kinaumagahan, bandang mga 5 PM na, nakalabas na po siya ng ospital. Tapos, after 2 days, ayan si Madeline kung nakikita nyo. Kailangan na mo yan yung magpahinga, bawal pa siyang mapagod, bawal pa siyang magtrabaho ulit. Kailangan mo na daw niya ng pahinga, sabi ng doktor. Tapos ayan, kung nakikita nyo, may ginagawa siya dyan. Kasi nagtitimpla kami ng ice candy. Kasi magtitinda kami ng ice candy. Tapos, So, may plastic po kami. Tada! Itong ice candy, patok. Nagpapaturo nga po pala kami kay Madeline dyan kung paano magtimpla ng ice candy. Kasi hindi ako marunong. Tapos hindi rin ako marunong magtali. Kaya si Madeline po baga nagtinda siya dati ng ice candy. Mabenta yan ngayon kasi summer. Kaya siya yung pinapatimpla namin. Kaya kung nakikita nyo, siya yung naglalagay ng gatas, ng asukal. Tapos siya rin yung nagtitimpla kung okay na ba to. Ang katulong nga po pala niya dyan, paggawa, ay si Raymar. Kasi siya din naman yung magtatali ng ice candy. Pinapanood niya lang kung paano yung pagtimpla ni Madeline. Sa bahay nga po pala ito kasi tumawid kami. Kasi si Madeline hindi naman pwedeng kumabila, maglalakad pa siya, kalalabas nga lang po niya ng ospital. Kaya ayan, tumawid kami, dala namin yung mga gamit. Tapos, dito rin namin ilalagay yung mga ice candy sa ref kasi hindi naman po nagagamit yung freezer. Kaya, dyan namin ilalagay para mapakinabangan siya.
Kasi yung freezer sa bahay, wala naman pong laman. Kaya naisipan ko gumawa na ng ice candy kasi sakto summer ngayon. Patok po ba gayon at malamig. At para meron din pong dagdag income, tapos sinamahan ko na rin siya ng yelo, 5 pesos para may yelo, may ice candy kung sakaling. Kita niyo po si Madeline tapos si Raymart yung nagtutulong na magtimpla. Tapos tinatanong ni Raymart si Madeline kung okay na ba yung texture niya. Kasi sabi ni Madeline mag-sample daw si Raymart kung marunong na. Kaya ayan. Ito nga po, i-check na ni Madeline kung pwede na siyang ibalot sa plastic para maripak na. Kung tama na yung tamis niya, tama na yung gatas niya. Kasi pangit naman po kasi kapag sobrang tamis. Lugi naman kapag sobrang gatas. Dapat ay sakto lang. Pag tikim ni Madeline, medyo matabang pa raw kaya naglagyan niya ng asukal. Tapos si Raymart naman kumuha ng tubig. Gala niya, nilalagyan niya ng tubig. Kaya ayan, pinaalis niya ulit. At pagkatapos nga po ng mga pagtimpla, ayan, na perfect na din ni Madeline. Ngayon, andito naman kami sa balutan. Ayan, tinuturuan kami ni Madeline kung paano magbalot ng ice candy. Kailangan pala niya ng imbudo. Tapos kailangan din niya ng stick pang dukduk dun sa imbudo para pumasok yung buko sa loob ng plastic. Kaya wala kaming nahanap na stick. Kaya ang ginamit na lang namin yung chopstick na nasa bahay. Ayan, kami na nga po ni Raymart ang nagsubok na magbalot. Pero bago kami nag-try magganyan, tiningnan muna namin yung example ni Madeline. Tinuruan niya kami kung paano maglagay sa imbudo, magdukdok tapos magtali niyan. Ayan. Kaya ayan ang una naming tali. Ayan. Pinapatingin ko kay Madeline kung tama ba yung pag-atado ko kasi yan pong inaatado namin ay 5 pesos lang. Ayan. Pinapantay ko nga kung tama ba. Kasi mahirap kapag maliit yung isa tapos malaki yung isa. Tapos ayan. Pinapacheck ko kay Madeline kung ganito ba yung pagtali. Sa amin ni Madeline, ikutin ko lang ng ikutin. Gusto kong hingiin ni Chris yung tinatali ko. Kaya ay umiiyak na. Tulong nga pala kami dyan ni Raymart pagtali. Kasi madami yan. Ang nagawa namin ay 250 pieces na ganyan. Plus yung yellow pa. Yung yellow konti lang siguro mga 6 pieces lang. Kasi medyo malaki yung pakagawa namin. Kaya unti lang yung nagawa namin na yellow. Ayan, kung nakita nyo si Chris gustong tumulong. At dahil hindi natitigil si Chris, ayan, binigyan na nga siya ni Papa niya ng isa para matigil na. Ayan, tingnan niyo po, inunahan niya na ng kain. Ang batang makulit, ayan, pagkatapos niyang maubos, ayan, umiyak na kasi gusto pang humingi ng isa. Sabi ko nga kay Raymart, libangin na muna niya kasi hindi naman yan titigil. Libangin na muna niya para hindi na humingi. Baka masobrahan. Pero hindi naman po pa, hindi pa naman po yan malamig. Ayan na pala si Madeline. Si Madeline ay stay at home muna. Bawal siya magpapagod na sobra. Hindi mo na siya makakapagtrabaho. Ayan. Ang tambayan niya dun lang sa labas, sa mahabang bangko. Kailangan niya ng pahinga. Yun ang sabi ng doktor. Para makarecover yung katawan niya. Ayan, si Chris, pati lilikot. Kaya sabi ko ay ipunta muna dun sa bunso namin para libangin niya. Tapos ayan, nagbalik si Raymart. Tapos tulong ulit kami para mabilis. At yung bunso namin ay tulog pa. Tapos pagkatapos namin, tatawid na kami dun sa kabila. Salansanin niya lang yung mga okay na. Tapos pakauwi nga namin dyan kasi nilagay ko na sa freezer yung yellow, yung ice candy. Tapos sabi ko kay Madeline, pag may nagbili, lagay na lang nila dun sa ibabaw ng rep yung benta. Kasi naman, kaysa naman tawagin pa nila kami dun sa bahay. At sa wakas, tapos na nga rin po pala namin mabalot ang 250 pieces na ice candy. Kaya ayan, sinalansan na ni Raymart dyan sa freezer. Tapos pagkatapos niya, pumunta na kami sa kabila. Tapos, gumawa ako dun ng papel na ididikit dun sa may yero, sa may harapan namin. Para malaman nila na may tindang ice candy tapos yelo. Ayan, dun ako sa bahay niyan gumawa. Ayan, tanaw. Nagsusulat tayo ng ice candy portion sa papel. Nalagay sa labas.